program algorithm, we have here number 1, defining the following lists. So dito, we are allowed to make more lists aside sa lists that are mentioned here, which are all num, which contains all bingo numbers from number 1 to 75, and the blank lists. Then, to comply with that, we have here the declaration of those lists. We have here the all num, the list data type, and within that we have a range ranging number 1 to 75. So we have here the blank lists, B, I, and G, O. Then, dito naman tayo sa algorithm number 2. So, after ng declaration natin dito ng mga list, nagdagdag ako ng bagong list, which is yung mga ranges ng bawat letters. Sa printing ng mga available numbers, bakit ba hindi ko siya diniretso ng all number tapos nag-ranges na siya? Then, pag niran naman natin yan, magkakaroon naman siya ng same output. Katulad kung paano nag-output yung ganitong format. Ginamit ko tong ganitong format. Nag-declare ako ng panibagong list. Kasi mamaya, pag nagkaroon na tayo ng items dito sa may pick numbers, magiging complicated siya. Pag nagkaroon na tayo ng values dyan, then i-remove natin sa available numbers. Then, inside ng mga list ranges natin, meron tayong num, which is yung number na nasa loob ng all num. Num for number na nasa loob ng all num. If-filter natin siya na if yung number na yon is greater than or equal to 1 and yung number na yon is less than or equal to 15, magdadagdag siya or mag-a-append siya sa B list range. Then, ganun din yung katulad nung sa ibang ranges natin. Kaya, nung pinrint na natin siya, i-run natin. Nag-start yung sa B from 1 to 15, sa I, 16 to 30. Then, dito naman sa O, 61 to 75. Then, yung sa pick numbers natin is blank. At ang nilagay natin na list na under dito is yung B list, I list. Katulad ng minention sa program algorithm number 1 na kailangan yung mga B list natin is blank. Kasi doon natin ilalagay yung mga pick numbers mamaya. Then, naglagay tayo ng asterisk para tanggalin yung mga brackets pag pinrint na. We have here the question. Then, we used upper to transform the letter na i-input ni user to uppercase. Then, i-filter na natin yung in-input ni user. If Y, capital Y, yung in-input ni user, then the program will do this. Yeah, all of this. Then, if N, the program will do this. Then, if else, like, kung nag-input si user ng neither Y or N, magbibigay siya ng notice na invalid input yung binigay ni user. Then, so, let's start from here. After getting the answer, for example, nag-YC user, mag-generate tayo ng random number, then nag-import tayo ng ng library to help us generate the random number. Then, dito, nilagay natin yung all num kasi yun yung pagpipilian niya, yung ranges na pagpipilian ng randomizer natin.
Then, after na mag-randomize, i-store natin yung nakuhang random number dito sa may selected number. Then, after that, i-filter na natin siya. If yung selected number is nasa loob ng B-list range, which is this one. If under ng 1 to 15 yung random generated number natin, yung sa all number, i-remove natin yung selected number or yung random generated number, then i-add natin yung number na yon sa B-list. B-list din, append. So, i-add natin siya doon, which is this. Mamaya, mag-a-appear siya yung selected number na yan, yung randomly generated na number natin, mag-a-appear siya dito sa B-list na to, then mare-remove naman siya dito sa may all num dito, which is piniprint natin dito sa may available numbers. Then, ba't tayo naglagay ng letter B dito? Later on kasi sa printing, kunyari after that, after filtering those, we will print the random selected number. So, I use this kind of printing. So, we have here the letter, which is letter B, here. Katulad nung mention sa example, letter B will be printed here. Then, the selected number or yung generated na random number dito. Yan. Then, press any key to continue like this. We used input, pero hindi natin siya in-store sa variable kasi parang ang purpose lang nito is magbigyan na tayo ng pause na saglit lang naman. Then, after nun is mag-generate ulit siya ng panibagong list. Kasi, from dito pa lang from dito, sa unang if natin, ang value ng draw, is dito, yung bagong dineclare natin, is true. So, while true yung draw, gagawin natin to. Ito. Yan. Then, mapapansin nyo, kunyari nag-answer si user dito ng N, nagpalit yung value ng draw sa false. Then, ipiprint niya tong this bingo game is over. Then, pag nag-false to, then yung statement natin dito sa while draw is hindi magpe-play or mag-terminate na siya or mag-stop na yung program natin. So, ipi-play natin siya. Run natin siya, for example. Then, we will put Y. We have here the random selected number, 35. Then, press any key to continue. So, I will press enter. Then, I will choose now N. I'll type N. Then, this bingo game is over. Then, na-terminate na yung program natin. So, ayun yung ginawa natin to comply sa number 3. Dito naman is another set ng bingo game. So, mag-restart yung buong game. Nagtanong ulit tayo kay user kung gusto niya ba ng panibagong set ng bingo game. Dito naglagay tayo ng condition. If yung sagot ni user is hindi Y, ang gagawin natin sa new set, ang gagawin natin value niya is false, then magte-thank you tayo kay user. Then mag-exit na tayo dun sa may game. Hindi naman no si user or umoo si user na gusto niya ng panibagong set ng bingo game, default
value kasi nitong new set na boolean natin is true. So, alam naman natin na pag true, yung boolean natin, ang declaration dito sa while is magko-continue lang. So, mag-print siya ng panibago, which is kung makikita nyo dito, binura natin yung magiging values ng pick numbers na nilagay natin dito. Gagawin natin siya blank ulit. Then, i-refresh natin yung all number or yung lists ng available numbers. Tapos, ang default natin dito is kung yung pag-print pa ng panibagong number is true. Dito. So, nagagay tayo ng indication ng bagong heading dito, which is new set bingo number generator. Kasi kung kanina, doon sa unang game natin is ganito lang. Dito naman, nilagyan natin ng word na new para madali nating malaman na panibagong set na siya. Then, dito nag-import din tayo ng bagong library which is import sys or SYS, import system, para makapag-exit tayo dun sa magiging program natin. So, i-run natin to para makita. Then, yes tayo. Yes. So, meron na tayong panibagong number. So, magpe-press lang ako ng enter. Then, nag-store na yung bagong number or yung random generated number dito sa letter O. Kunyari, ako na. No. Then, nagsabi na siya ng this bingo game is over kasi nag-download na ako kung tinanong niya ako kung gusto ko ba ng panibagong or mag-draw ng bagong number. Sabi ko, hindi na. So, i-terminate niya na yung pagdodraw ng number. Then, dito nagtanong tayo ng, do you want to set another bingo game? Magsaset ba tayo ng bago na as in, buong bingo game? Tapos sabihin natin ng yes. So, ng panibagong game. So, kanina, yung 64 na nakastore dito sa pick numbers, nawala na siya kasi nag-reset nga tayo. Tapos, kunwari, sige, mag-generate tayo ng panibago. Yes. Then, enter. Tapos, kunwari, no. Tapos, kunyari, ayoko ng panibagong set ng bingo game. Then, no. Then, thank you for using this bingo game program. Tapos, terminate na siya. So, here, sa number 6, isang conditional lang. Dito. Kanina wala ito dito. Directly itong pumasok under nitong question na to na nasa taas. Then, so dito, if all num, ito kasi is indication kung empty. Kung empty, kunyari ito, if all num. So, yung all num natin, true kasi meron pa siyang laman. So, run niya pa to. Itong mga commands after nung conditional statement na to. If nag-false naman or empty na yung all num na list natin, is ito naman yung mangyayari. Ipiprint natin to to tell the user na wala nang available numbers, then break para tapusin na yung loop. Then, ito, i-run natin siya. So, i-fast forward ko na lang para ano. Ayan. So, dito, makikita nyo, wala na tayong available numbers. Tapos, ang gagawin natin is yes. Yes tayo. Then, yan. Sinabihan na tayo ng program na wala nang available numbers. Tapos, pwede naman tayo mag-set ng panibagong bingo game or hindi na. Then, ilalagay ko dito is no. Kunwari, ayoko na ng panibagong bingo game. Or ayoko na maglaro ng bingo. No. Then, matuterminate yung program natin.
So, ayan. Wala na ulit tayong available number. Empty na siya. So, mag-yes tayo. Yes. Do you want to another? Yes. Tapos yan. There's no available numbers na. So, ang sasagot naman natin ngayon, do you want to set another bingo game? Mag-yes naman tayo. Yes. I want another set of bingo game. Enter. Then, ayan. Meron na ulit tayong available numbers. Then, nag-reset na rin yung sa pick numbers natin. Then, here, para malaman naman kung may nanalo na ba doon sa ating bingo game, bago magtanong kay user kung gusto niya pa mag-draw ng bagong number, i-filter or itetest na natin kung yung bawat letters or yung bawat list ay meron ng at least one value each. Pag meron ng value ang bawat isang list, magpiprint siya na nagsasabi na may winner na. Then, mag-e-end na tong questioning kung gusto niya pa mag-draw ng number. Then, dediretso na siya kung gusto ni user or magtatanong na siya kung gusto ba ni user mag-set ng bagong bingo game. At pagtatest naman dito na yung bawat list ay kulang pa ng content or ng item sa loob, magtutuloy-tuloy lang siya or magtatanong pa din kay user kung gusto niya bang mag-draw ng panibagong number. Thank you!